Ito ang kasalukuyang sitwasyon sa Lapu-Lapu Street, Lacandula Street at Calansiao Street sa Barangay Kagitingan, Baguio City. Ito naman ang proposed master plan mula sa City Engineering Office para sa lugar. Sa Lapu-Lapu Street, terminated na ng City Government ng Baguio ang kontrata dahil sa kabiguan umano ng kontraktor na maabot ang itinakdang progreso ng proyekto. Ayon sa City Engineering Office, umabot sa negative 36.44% ang project slippage ng kontraktor dahilan upang magpatupad ang lungsod ng agarang legal na hakbang kaya tinerminate ang kontrata. Sa inilabas na advisory ng City Government, binigyang diin nito na mahigpit nilang ipinapatupad ang mga itinakdang timeline ng mga proyekto at hindi nila palalagpasin ang mga kontraktor na hindi nakakatugon sa minimum delivery standards. Ayon kay Mayor Magalong, sa ngayon, isinasagawa pa ang audit ng proyekto upang matukoy kung ano-anong bahagi ang maaari pang ipagpatuloy. Well, hininto natin yon kasi nga nawalan ng capacity. Kaya ngayon, itutuloy natin yung magkakaroon ng rebid, magkakaroon ulit na ipapabid ulit natin, rebidding. Ginagawa na lang, finalize na lang yung mga yung audit nun para malaman kung ano pa yung mga portion ng project na dapat ituloy. Kaya inaayos ngayon ng City Engineers Office. For the meantime, admin work muna ang gumagawa doon, inaayos lang. Naka-schedule naman ang pre-bid conference sa June 11 at ang opening of bids sa June 25, 2026 bilang bahagi ng panibagong bidding process para makahanap ng kontraktor na magtatapos sa proyekto. Ayon naman sa punong barangay ng Kagitingan, naging mahaba ang proseso dahil sa termination ng kontrata at posibleng umabot pa ng 2 buwan bago tuluyang maipagpatuloy ang construction. Nagkaroon ng mahaba-habang proseso bago magawa yan. So ang sabi naman ng CEO, nagkaroon nga ng na ngayon, ng slippage, nagkaroon na siya ng termination of contract dito sa mga contractors. So matatagalan na naman, within 2 months na naman yan bago magkaroon ulit ng gagawa dyan. So kasi yung mga materials na yan, may specification silang sinusunod. Kaya kung hindi nila ma-order, talagang tatagal yung trabaho. Samantala, damanan ng mga residente at negosyante sa lugar ang epekto ng matagal na pagkaantala ng proyekto. Si Alfred na 5 dekada na nagnenegosyo malapit sa lugar ay nagsabing ngayon lamang siya nakasaksi ng proyektong ganito katagal matapos. Inumpisa ng ganito, ayusin nila ng gusto. Hindi naman nila inayos basta na lang iniwan ng ganun. After 2 months pa, nasako, tag-ulan na. Oo, ngayon umuulan, medyo madulas yan. Oo. Magiging park, hindi maganda kasi ito lugar ito ng mga kunin. Yung negosyo rito patay na. Ayon pa sa ibang mga negosyante dito, ilang beses umano pinalitan ang mga batong ilalagay sana dito na maaaring substandard ang dahilan. Bukod sa abala sa trapiko at paglalakad ng mga residente, nangangamba rin ng ilang negosyante na lalo pang maapektuhan ang kanilang kabuhayan habang hindi pa natatapos ang proyekto. Samantala, natigil ang 19.6 million pesos na road development project sa Lacandula Street, katabi ng Lapu-Lapu Street, gayon din ang Calansiao Street, habang hinihintay ang kinakailangang rebisyon sa implementasyon ng proyekto. Sa kabila ng mga pagkaantala, tiniyak ng pamahalaang lungsod na ginagawa umano nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maipagpatuloy at matapos ang mga proyekto sa lalong madaling panahon. Ven Pong Sila para sa Mata ng Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.